Sa pusod ng bundok ng Sierra Madre, may isang tagong lugar na tinatawag na Sitio Kalansay. Hindi ito makikita sa mapa. Hindi ito dinadayo ng mga turista. Ito ang huling hantungan ng mga taong isinuka na ng lipunan. Mga mamamatay tao, mangkukulam at mga nilalang na nagtatago sa anyong tao. Dito, ang alak ay hindi pampalipas oras. Ang alak dito ay lason. At ang tanging batayan ng lakas ay kung gaano karaming kamandag ang kaya mong lunukin bago ka bumagsak sa hukay. Puh! Ito na ba yun? Sabi nila, dito raw sa Sitio Kalansay matatagpuan ng mga pinakamalalakas na sikmura sa buong Pilipinas. Pero bakit parang tubig lang ang pinapainom nyo sa akin? Si Rocco, isang dayuhan na bigla na lamang sumulpot noong nakaraang tabilugan ng buwan. Walang nakakaalam kung saan siya galing. Ang alam lang nila, simula nang dumating siya, 10 magagaling na mambabarang na ang kanyang napatumba sa inuman. Lahat sila nangingisay at bumubula ang bibig habang si Rocco ay nakangisilang ni hindi man lang namumula ang mukha. Wala na bang itatapang tong mga to? Kanina pa ako naghihintay ng tunay na hamon. Yung mga alak nyo, parang gatas ng bata. Walang hagod, walang kagat. Sa kanyang kayabangan, hindi niya napapansing ang takot sa mga mata ng mga nasa paligid. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa isang bagay na hindi maipaliwanag sa kanyang pagkatao. Tuwing lumalaklak siya ng lason, parang lalo lang siyang lumalakas. Parang hinihigop niya ang kamatayan at ginagawa itong enerhiya. Dahil mukhang ubos na ang mga pambato ninyo, ako naman ang maglalabas. Ito ang dugo ng gabi, gawa sa pinaghalong kamandag ng ahas at katas ng halamang gubat na ako mismo ang nagtimpla. Sinong matapang ang kayang sumabay sa akin? Walang kumibo. Alam ng lahat sa sitio na ang lason na dala ng dayuhan ay hindi pangkaraniwan. Ang amoy pa lang nito ay sapat na para mahilo ang sinumang mahina ang resistensya. Ang hamon ni Rocco ay hindi lang simpleng inuman. Ito ay pagpapatiwakal. Ano? Puro ba kayong duwag? Akala ko ba baryo ito ng mga halimaw? Mga mahihina. Sa gitna ng ingay at pangungutya, isang pamilyar na tunog ang nagpatahimik sa lahat. Ang tunog ng tungkod ni Lolo Tasio. Siya ang pinakamatanda sa sitio. Walang nakakaalam ng tunay niyang edad. Sabi ng iba, noong panahon pa ng Kastila ay nandyan na siya. Siya ang punong albularyo, ang tagapagbalanse ng liwanag at dilim sa lugar na ito. Masyado kang maingay, iho. Nakakaabala sa pagpapahinga ng mga espiritu. At sino ka naman, tanda? Ikaw ba ang sunod na itutumba ko? Baka sa amoy pa lang ng alak ko, bumigay na yung tuhod mo. Hindi ko kailangan ng alak mo, at lalong hindi ko kailangan ng paghanga ng mga taong ito. Pero dahil nandito ka na rin lang at nanggugulo, pagbibigyan kita. Umupo si Lolo Tasio sa harap ni Rocco. Ang tensyon sa kwarto ay parang kable ng kuryente na mapapatid anumang oras. Ang mayabang na dayuhan laban sa tahimik na matanda. Sigurado ka ba diyan, tanda? Kapag ininom mo to, wala nang atrasan, walang gamot na makakapagligtas sa'yo. Marami kang masyadong sinasabi. Ilapag mo ang taya mo. Ibinuhos ni Rocco ang itim na likido sa 2 baso. Umuusok ito at bumubula, parang asido na handang tunawin ng bakal. Ang amoy ay masangsang, parang nabubulok na karne. Sa kabilang banda, naglabas si Lolo Tasio ng isang maliit na prasko mula sa kanyang bulsa. Ibinuhos niya ang laman nito sa kanyang sariling baso. Malinaw, walang amoy, parang tubig. Tubig? Nagpapatawa ka ba? Ito ang panlaban mo sa lason ko.
Tubig? Kung talagang malakas ka, hindi mo pipiliin kung ano ang iinumin mo. Ang tunay na matibay, kahit anong isalin sa lalamunan, hindi tinatablan. Palitan tayo. Inumin mo ang dala ko, iinumin ko ang dala mo. Nabigla. Si Rocco. Ito ang unang pagkakataon na may humamon sa kanya ng ganito. Ang inumin ang dala ng kalaban. Pero dahil sa pride at sa tingin niyang tubig lang ang dala ng matanda, pumayag siya ng may halong pang-iinsulto. Sige, kung gusto mong mamatay ng maaga, lolo, tingnan natin kung uubray ang tubig mo sa sikmura ko. Sabay nilang itinaas ang mga baso, walang kurak, walang alinlangan. Nilalagok ni Lolo Tasio ang itim na lason ni Rocco. Sa bawat lunok ng matanda, kita ang pagguhit ng itim na ugat sa kanyang leeg, pero nanatili siyang nakadilat at nakatingin sa mata ng kalaban. Hindi siya tumumba. Sa kabilang banda, mabilis na ininom ni Rocco ang malinaw na likido. Kampante, mayabang. Walang lasa. Sabi ko na nga tubig lang. Biglang natigil si Rocco. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkakalito, tapos ay takot. Napahawak siya sa kanyang leeg. Umuusok ang kanyang bibig. Hindi usok ng yosi, usok ng nasusunog na laman. Anong ginawa mo? Anong pinainom mo sa akin? Tubig. Tubig lang yan, Rocco. Pero hindi yan galing sa gripo. Yan ay tubig na nanggagaling sa bukal ng bundok Banahaw na dinasalan ko ng 7 araw at 7 gabi. Hinaluan ko ng konting asin at langis. Ang init! Nasusunog ako! Hayop ka! Napasigaw si Rocco nang simulan siyang lapnusin ng likido mula sa loob. Ang kanyang balat ay nagsimulang matuklap. Ang kanyang anyong tao ay unti-unting natutunaw at lumalabas ang kanyang tunay na anyo. Isang maitim na enerhiya, isang sigbin. Alam ko kung ano ka. Hindi ka tao. Ikaw ay isang parasito. Nabubuhay ka sa paghihigop ng lason at kasamaan ng iba. Kaya ka lumalakas tuwing inumin mo ang lason dito. Dahil yon ang pagkain mo. Pero ang linis, ang purong liwanag, ang banal na tubig, yan ang lason para sa mga katulad mo. Ang kayabangan ni Rocco ang naging mitya ng kanyang buhay. Akala niya ay kaya niyang lunukin ang lahat. Pero hindi niya alam sa mundo ng mga halimaw, ang pinakamapanganib na sandata ay hindi ang itim na mahika, kundi ang wagas na kabanalan. Naging abo si Rocco. Wala nang natira sa kanya kundi ang maitim na mantsa sa sahig ng sugalan. Nanalo si Lolo Tasio. Ngulit, lahat ng bagay ay may kapalit. Dahan-dahang yumuko si Lolo Tasio sa mesa. Ang lason na ininom niya, ang dugo ng gabi ni Rocco, ay sadyang napakalakas. Kahit ang pinakamagaling na albularyo ay may hangganan. Tinanggap niya ang lason para mailigtas ang sityo sa halimaw. Namatay si Lolo Tasio noong gabing iyon, pero namatay siya na may ngiti sa mga labi. Pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kakatagal na manatiling nakatayo, kundi sa kung ano ang kaya mong isakripisyo para sa iba. Simula noon, wala nang nagsugal sa sityo Kalansay. Ang mesang iyon ay nanatiling bakante bilang respeto sa huling tagay ng matanda. At tuwing sasapit ang gabi, may nagsasabing naririnig pa rin nila ang tungkod ni Lolo Tasio. Nagbabantay, naninigurado na wala ng halimaw ang muling makakatapak sa kanilang lupa.